trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat. Sa isang malayong layon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya. So guys, ang galunggong na tinulang galunggong. Lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto, ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng buko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sunod lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa pinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit ang nakita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasinabi ng sinabi, ang gulo ng kwartong ito. Kahit saan ay napakalinan. Maya-maya ay mapapasang ng matandang tiya at isang tinidor. Ay, aray, na ako. Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala nang pakialam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagan umuwi ng gutom, tita. Baunin mo ko para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, napilawid na siya. Pahinulin ako ng pie na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahin nila isang walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Nagdabat siya ng pantong supply sa kanyang bag at pinabot sa masipag na dalaga. Nagluko para sa iyong pagkamaalinahanin at magalang na pag-uugali. At ito lang nag-supply ng buhok ang dalaga. Sa sandaling lumaki ang buhok supply sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit at kanyang buhok ay kuminan at nagawang siya ng mga bintong alahas. Ang pagkita nito, hindi kaingit ang tamad na kapatid na nasabi niya. Tita, Kadalasan mas masarap ang pie ko. Hintay po, ipagbinuduhin kita agad. Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng estante. At napapagod siya kung aabot niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansano sa puno at kayatin ito, sabi niya, ang nalakas na yun. kaya kumais at isinangkot niya. Pinasok niya ang pie sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, nakatagal ang pagluluto niya. Sa tingin ko, itong na. Ngunit niya ang ipanaga sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunod at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigyan niya ang isang bintong supply bilang regalo. Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay bumulo at bumaho siya. Oh, anong nangyari? Wala man lang dito para sa akin? Sabi ng matandang tiya sa magkapatid, bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay hinira siya ng puto at tuloy na sa kanyang tahanan. Noong araw na iyon, tumakbo pa uli sa bahay ang tamad na dalaga na may hawak na imbitasyon. Dumating na ang imbitasyon, ate. Tingnan mo. Tuwang-tuwa rin ang masipag ng kapatid sa balitang ito at agad nilang pinaghandaan ito. Sinuot ng masipag na dalaga ang damit na siya mismo ang may dala. Ang tamad na dalaga naman ay walang mapiling damit na maisuot. Bakit kasi wala rin akong malambot na pink na damit? Nagmamadaling hinatak na siya ng ate niya palabas ng bahay para hindi sila makinig sa sayawan.
Nung pagkarating sila sa bulwagan, nakihalubilo sila sa ganda ng ilaw, musika, at mga nakapusturang tao. Ang tamad na dalaga dahil hindi niya gusto ang damit niya. Maya-maya, napansin niya ang isang litong susi na nagbinilin sa sabi. Pinulot niya at itinago ang susi at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo ng palasyo nang hindi nakikita ng sinuman. Natagpuan niya ang isang baul sa isang silid. Tuwang-tuwang niyang sinubukan dito ang susi. Guys, so paluto na yung galunggong na sinabawan. Sinubukan niya ito sa isang music box. Ngunit hindi rin gumana ang susi dito. At huli niyang napansin yung mga aparador sa likuran niya. Ano ba ang maaasahan ko sa maduming aparador na to? Baka tagalang ang lalabas dito. Ipinasok niya ang susi sa butas. At nabuksan niya nito ang pinto ng aparador. Ipinasok niya ang kamay sa aparador at namapa ng pwedeng makuha. Sasabihin niya sana niyang, wala dito tulad ng